Yan, hello guys. Gandang gabi. Ngayon lang ulit nakapag-vlog. Yan. So, ang gagawin natin ngayon is tatay duty tayo ngayon. So, maghuhugas ako ng mga ah, dede ng anak ko na si Miguel. Yan. So, habang naghuhugas, kwentuhan na lang din tayo. Ano kayo magandang pagkwentuhan? Alright guys. So, ang una natin pag-uusapan ngayon, teka, parang masyado yatang kailangan ko yung ko eh. Ito natin. Yan. Okay na siguro yan. Check na natin. Sige, okay na yan. Okay. So, guhugas tayo ngayon ng mga feeding bottle ni Miguel. Yan, kasi kanina umaga walang tubig. Kasi meron kaming tinatawag na pump sa tangke. So, minsan paggabi binubuksan yung para mag-ipon yung reserve namin sa taas. Yan. So, minsan sa buong araw nawawalan kami ng tubig. Kasi nga minsan na uubos. Yan, pag-usapan pala natin yung experience ko dun sa stilts. Ay, grabe. Nagkaroon ako ng sipon. Hindi dahil sa weather eh. Feeling ko dahil sa sa aircon sa loob ng tinulugan namin. Kasi yung setup nung aircon doon, tutok sa mukha yung binubuga ng aircon. So, ang nangyayari, nagkasipon ako. Una, hindi ko alam na sipon eh. Pahatching-hatching lang ako nung una eh. Yan. So, lalagyan natin ng mga ng mga dishwashing liquid yung mga bottle. Yan. Yan. So, ang ginagawa ko para tipid, inuuna ko muna yung kay Miguel na yung mga feeding bottle niya. Teka, meron ako nakalimutan. Yeah. Hindi ko yata na itaas yung lagayan nung sabon. Yan. So, ito na lang. Dito ko na nalalagay yung sabon para dun sa mga chupon, sa mga nipple. Yan. So, maglalagay tayo mag-iipon tayo. So, unang gagawin natin, lalagyan natin ng tubig. Yan, tubig. Yan. Very nice. Yan. Okay na yan. Yan. Sisipunan na lang natin to ulit. Yun. Balik tayo dun sa experience ko sa stills. Nako. Grabe guys. Buti. Ngayon lang nagmanifest yung sipon. Kasi kung dun pa lang nako, ang hirap ng ma-enjoy dahil hatching ako ng hatching tapos singhot ako ng singhot. Yan. Tapos hindi ko alam kung naging factor din yung tawag doon, yung weather. Kasi paambon-ambon doon, ulan-ulan, nagsiswimming kami. Feeling ko hindi naman magfa-factor yun kasi nababasa ka eh. Nababasa ka nung sa beach tsaka sa pool. So, parehas lang yun ang nabasa ka sa ulan, di ba? Tapos, pagkatapos mo naman mag-swimming, maliligo ka rin para ma-freshen up ka kasi lagkit din ng tubig dagat. 'Di ba? Malagkit, makati. Tapos yung mga buhangin, 'di ba? Gusto mong tanggalin.
So, yun. Feeling ko talaga sa aircon yun kasi nung unang gabi, grabe, tutok na tutok sa akin. Tinry ng asawa ko i-taas, tutok sa taas, i-bound sa ceiling. The problem is, ang bounce nung ceiling sa mukha ko. So, yun, buong gabi, buong tulog time, sa akin nakatutok sa akin tumatama yung aircon. Yan, tapos nung second day, yan, hindi ko pa masyadong nararamdaman yung sipon, wala pa. Tapos yan, ah init, tapos pasok sa aircon. Ganun ang naging routine ko noon nung nasa stilts kami. Yan, tapos yung paulit-ulit lang yun. Tapos nung gabi, ganun ulit sa aircon, nakatutok ulit sa akin. Kasi yun yung pwesto namin eh. Naming mag-iina, kaya kasama namin, katabi na, nasa gitna namin si Miguel. Yan. Tapos, yun, naramdaman ko na lang na parang sisiponin ako dahil nung third day na, yan, hatching ako ng hatching. Tapos, nung pauwi na kami, nung pa-check out na, nagtataka ako, parang inaantok ako, tapos singhot ako ng singhot. Kaya sinabi ko kasi kasama namin si Mami La, sa sasakyan, sa kotse. Sinabi ko, teka, parang gusto kong magpahinga, inaantok ako. Tapos, tinanong niya, sige, magpahinga. Sinabi nila ng asawa ko na magpahinga, maghanap ng 7-Eleven. Sakto, dun sa Tuy, merong 7-Eleven, yung Caltex doon. 7-Eleven, nagpahinga ako doon. Tapos, tinry ko magpikit ng mata. Pero hindi naman ako makatulog. Kumbaga, parang umaano lang yung mata ko, humahapdi ba tawag doon. Basta nakakaramdam lang ako ng antok, pero hindi ako makatulog. Kasi, pag ako inantok talaga at umidlip, talagang pagpikit ko, idlip talaga. Kasi, pag nag-e-events ako, minsan kasi ako driver eh. Nung may team pa ako driver. So, pagka pauwi kami, usually pag morning wedding, yan, walang tulog yun eh, kasi madaling araw ang alis, tapos hapon ng gabi na rin ang uwi, kasi malalayo yung morning wedding ko na nakukuha. So, ang nangyayari, inaantok ako sa daan, so nagpapahinga. Pag huminto ako, pag sinabi ko sa mga kasama ko na papahinga lang ako, idlip lang ako, kasi sila naman mostly tulog naman sila sa biyahe talaga eh. So ako lang kaya nagsasabi ako para hindi sila magulat na bakit nakahinto. Yan, so yun, papahinga, konting pikit lang, makakaidlip na ako, tapos mga ilang minutes, yan, power nap. Pero nung umuwi kami kahapon, hindi ako nakaramdam ng antok, talaga, ng napipikit. Kumbaga, masakit lang mata ko, parang inaantok, pero pagka pinipikit ko, hindi naman ako makatulog. 'Di ba? 'Yun. Kaya hindi ko alam, huwag kayong magtututok ng bunbunan nyo, kalbo kasi ako eh. Huwag nyo itututok yung bunbunan nyo sa aircon kung kung ayaw nyo magkasipon. Yan. Tapos, yan, nandito na, doon na talagang kagabi nga nung pagdating namin, parang ang init ko. Naramdaman ko yung parang maglalagnatin ako. So, ang ginawa ko, uminom na akong Biogesic. Yan. Yan, kaninang umaga nga, inuubo ko eh. Yan. Tapos, yan, runny nose. Yan nun. Pero masaya naman yung bakasyon. Siyempre 3 days yun. 3 days na bakasyon. Yan. So, ano ba magandang pag-usapan natin pa habang naghuhugas ako? Yan, pag naghuhugas tayo ng bottle, ibaliktad natin yung tsupon para malinis natin yung pinakaloob ng tsupon. Kasi yun ang pinaka gusto kong gawin kaysa yung
ano ako ng parang brush. Kasi nangyari na sa akin yan. May brush dati para sa chupon. Nakita asawa ko na madumi pa. So nagtaka ako, sinusukso ko naman yung sinusukso ko naman yung loob. Bakit may naiiwan? So ang ginawa ko, binabaliktad ko na lang, parang ganito. Ayan, nakikita ba? Ayaw mag-focus. Yan, ayan na, parang ganyan. Binabaliktad. Yan. Yan, usapan naman tayo ng wedding. Ano bang pwede natin pag-usapan? Mahirap bang Yan. Teka. Di tapos na yung di ba? Yung sabon time. Yan. So, ang susunod natin, ililipat natin ngayon sila dito sa kabila. Kasi, i-drain na natin yung kailangan natin ng pang-drain ng ng mga naanlawan na. Yan. So, yan. Tapos, linisin lang natin tong area. Yan. Meron talaga guys mga love language is act of service. Yan. Ito para sa akin, act of service ko ako yung naglilinis, naghuhugas, tapos nag-aasikaso sa anak ko, sa asawa ko. Kasi sa totoo lang, hindi ako marunong magluto kasi yung iba ang act of service is pagluluto. Yun. So sa akin, ang sinabi ko sa asawa ko, nagtatry naman ako magluto pero wala talaga akong talent sa pagluluto eh. Hindi ako marunong kumilatis ng lasa, guys. Ang kaya ko lang sabihin na lasa masarap o hindi. Maasim, ganun. Pero yung yung masasabi mong tama lang ba yung asim o hindi talaga. Kasi minsan, yung panlasa ko nag-a-adjust talaga. Kumbaga, nasanay na ako na kung ganun, parang mindset ko, kung ganun ang luto sa kanila, baka ganun. So, kumbaga hindi ko na lang, kinakain ko pa rin kahit hindi ko alam kung tama ba yung pagkakaluto. Nitong mga nakaraang araw, na food poison kami. So, hindi ko alam kung bakit kami na food poison kasi wala naman, nung binacktrack namin yung mga kinain namin, lutong bahay naman, niluto naman ng asawa ko. Tapos, wala namang kakaibang lasa. Tapos yun, hindi namin masabi kung saan nanggaling kasi yun lang yung kinain namin plus yung binili namin sa SNR na na salad. So, syempre freshly made naman yung salad. Tapos, niluto naman yung pagkain namin bago kami umalis. So, yun, hindi namin alam kung saan nanggaling. Grabe guys, ang tagal kong bago naka-recover, parang aabot na yata ng 2 linggo yung na-experience ko nun. Kaya sabi ko, ayoko na. Tapos, medyo pagaling na ako. Bumili yung ate ng asawa ko, fishball. Mahilig ako sa fishball favorite ko yun. Tapos, nung pagkakain ko, mga 3 piraso lang yata nakain ko nun maasim, fishball, maasim. Tapos, after nun, nag-LBM na naman ako. Kaya sabi ko, hala, ayoko na mag-food poison. Kaya, parang na-trauma na ako kumain ng fishball kahit paborito ko. Mukhang wala na sa isip kong kumain ng fishball. Dati naalis ko na yun nung nagka-anxiety ako. Nung bawas ako ng timbang. Yan. Kasi ngayon, nung nagbawas ako ng timbang guys, hindi naman ako nag-gym nun Hindi naman ako nag-home workout nun. So, lately lang ako nag-home workout. Mag 1 year na rin.
Mag 1 year na rin ako nag-home workout. Di ko alam kung may progress, pero na-enjoy ko eh. Na-enjoy ko mag-home workout eh. Pag tumitingin ako sa salamin, tapos may backlight, sabi ko, uy, putik, parang lumalaki yung ano ko ah. Yung braso ko at tsaka balikat. Tapos, lumalakas ako ng buhat. Yun, di ba? Sinasabi ko naman na mabigat yung setup ng ano ko. Ng ano ko, vlog. Ang bigat. Lalo pag may ilaw, ayan, naglagay akong ilaw. sorry guys. Naglagay ako ng ilaw. Yan. So, inugasan ko na yung ano, yung tawag dito, saingan para bukas na umaga sasaingan ko yung asawa ko ng baon niya kasi hindi daw siya nakabili kanina. Kasi kaninang umaga nga pagising namin wala namang tubig, so hindi ako nakapagluto. Kaya ngayon swerte nagkatubig na, nakapag-ipon na rin ako ng tubig sa banyo. So tapos na tayo. Yan, nahugasan na natin yung mga natira dito. Yan. Alright. Yan. Ano ba maganda pag-usapan natin? Wait lang guys ha. Tapusin ko lang to, tapos pag-usapan natin yung yung work related na, kasi ang work ko wedding coverage. Dati photo video ang ino-offer ko. Ngayon video only na lang, kasi video or photo only kasi nahirapan akong kumuha ng mga freelancer, yung mga quality na freelancer. Kasi kapag kumukuha ko ng photo, ang nasa-sacrifice is yung quality ng photo, kasi iba-iba yung style ng nakukuha ko. Kahit sabihin ko ganito yung gusto kong style, ang nangyayari style pa rin nila yung ginagawa nila. Kasi guys, sa totoo lang, sa freelancing ngayon guys, may mga freelancer na willing silang i-sacrifice yung name nila, tapos ang idadahilan nila na is okay lang naman, di ako umulit dun eh, marami naman kumukuha sa akin. So napaka selfish nung ganong mindset. Dami ko nakuha ang ganon na freelancer, sabaw lahat, pero ang reasoning nga nila ganun, okay lang hindi ako makaulit, at least bayad ako sa araw na hot date yun, may event ako, okay lang sila hindi nila ibibigay yung best nila, kasi yun nga, ang reason nila okay lang na hindi sila makaulit. Meron ako nakuha noon dati, last year. Ano siya, ang ganda ng mga sample na binigay niya, galing sa high-end na na studio. Tapos nung sabi ko, kaya na-convince ako na siya kukunin ko. Tapos nung mismong shoot na, yung editor, kasi tropa ba? Kakilala ko yung editor. Kinausap ako, sabi niya, boss, talaga bang nagsushoot yan dun sa o baka PA yan dun? Sabi ko, bakit? Ang pangit ng mga shot niya, boss. Nagre-reklamo sa akin yung editor. Tapos pinakita niya sa akin. Totoo lang, pinaka-ayokong lens na ginagamit pagka beauty shot na close-up is 35mm. Kitang-kita dun sa shot niya, distorted yung mukha. Ang masaklap lang dun, yung face ni bride is medyo mahaba-baba. So kung naka 35 ka, may emphasize yung haba kasi madi-distort siya, di ba? So yun. Ang nangyari, paulit-ulit lang din yung shot na ginagawa niya. Supposed to be dapat nung araw na yun hindi ako mag-shoot. Pero napilitan ako mag-shoot kasi nga
sinabi nung editor, wala pa daw siya nakukuha magandang clips, kaya nag-shoot na ako. So, sa totoo lang, ayoko mag-shoot kapag kompleto naman yung team kompleto naman yung tao na nakuha ko. May creative, may main, tsaka second cam. Kaso, ang nangyari, sabaw nga yung nakuha, panggap. Kaya, napilitin ako mag-shoot. Yun ang pinakamasakit na, na nangyari na may alat kang budget, pero yung nakuha mo is, nakadepende yung skill nila sa studio. So, kung high-end yung studio, dun lang nila ibibigay best nila. Pag hindi, yun ang reason nila. Okay lang kahit hindi sila makaulit. So, sa mga aspiring or pumapasok na freelancers dyan, kapag nagsushoot kayo kahit kanino sa mataas, sa high-end or sa hindi kilalang studio, ibigay nyo pa rin yung best nyo. Kasi, yun yung, yun yung tinanggap nyo yung trabaho, dapat expected sa inyo yung best nyo kasi yun yung binigay nyong sample. Yun lang naman yung sa akin. So, kaya hindi na ako photo video na offer kasi ayoko nung yung may inconsistency ba sa photo or sa video. So, ang ino-offer ko na lang ngayon is either photo only or video only. At least, kapag ganong setup, mabibigay ko yung best ko. Kasi, syempre, as a studio owner and photographer and videographer, gusto ko ibigay yung best para sa client. Gusto ko mabigay ko yung 100% na ine-expect nila, 'di ba? Kaysa naman na tatanggap ako ng photo video tapos maghahanap ako ng freelancer tapos pag mali yung freelancer ko na nakuha ko is madadali yung output ng yung quality ng photo video, 'di ba? So, mas maganda mag-focus na lang ako sa either sa isang aspect, 'di ba? Kung walang kukuha ng ganun, so be it, pero yun, paninindigan ko yung quality na gusto kong ibigay. Kaysa naman ipilit ko na photo video tapos pagdating ng output, reklamo na reklamo, bakit ang pangit, hindi katulad ng mga naka-post, di ba? Tapos parang ang daming reklamo. Yun yung iiwasan ko na ngayon. Tsaka mahirap na ngayon dahil yun nga, wala na akong tao. So, mahirap talaga humanap ng freelancer na na magaling. Kasi yung mga magagaling usually may fully book 'yan. So, yun yung reason kung bakit na ako nag photo only or video only. Yan, isa pa guys sa reason kung bakit hindi na rin ako kumukuha ng mga freelancer. Kasi may incident na may SO'ng kumukuha sa akin way back December yun eh. Super hot month ang December pagkadating sa event. Yan. Nirequest pa talaga nung SO na yung editor. Kasi pagka nag-freelance ako dun sa SO, isang team talaga makakakilala ko. So, nirequest nung SO na si ganitong editor yung isama ko. Nagkataon, una nun, mag-available sila magkapatid. Yan. Tapos, one day before, biglang nag-cancel yung kapatid, yung isa. Dahil daw may matagal lang nakabook. Isipin mo, pinabook ko sa kanya yon way back 6 months ago. Tapos pagdating ng a day before ng event, cancel. So, ganun ka unprofessional pagka marami na may mga freelancer na porke maraming kilala, ganun ka super unprofessional. Tapos di balik tayo doon, wala, napilitan ako, wait lang, parang naka-mirror to. Teka nga, titingnan ko nga. Tingnan natin kung hindi na siya. Ay, pag dito tayo, yan, check natin. Naku, naghang pa. Yan. Sorry. Yun, balik tayo doon. So, napilitan ako mag-shoot kasi dapat kaming dalawa yon.
Tapos, ang request kasi ng SO noon palagi, power intro. Eh, hindi naman ako nagpa-power intro. So, inasahan ko, sinabi ko sa SO yun na, ma'am, kami pa rin po ba ang kukunin nyo kahit hindi kami makapag-power intro kasi hindi naman po ako power intro person. Hindi po ako marunong nun. Galit siya. Sabi, bakit ganun naman yung mga nakuha mo? Napaka-unprofessional. Ako, hindi ko naman masabi kung anong re-reason ko. Kasi one day before na lang siya nag-cancel eh. Tapos, ang inassure ko, yung kapatid niyang editor, nandun kasama ko. So, yun. So, sabi niya, kampante naman daw siya na kahit ibang style, eh, kasi yun naman yung editor. Ang nangyari, yung mismong editor, ewan ko kung sinadya niya ba talagang sirain yung output kasi hindi nagustuhan nung SO, hindi nga pinost yun eh. Yan. Hindi ko alam kung nagustuhan ba niya yung output kasi para sa akin parang binaboy niya yung yung edit yung final output. So yun, simula nun lumamig na yung SO, wala na, hindi na ako kinukuha. So yun ang big mistake na umaasa sa freelancer. So, kaya ang ginawa ko, ako na lang. So, kapag ako mag-freelance sa iba, solo ko na lang, hindi na ako magbubuo ng team. Tapos, kapag SDE, kaya ko naman mag-shoot edit. Though, pagka nakakuha naman ako ng trusted editor, halimbawa available pa yung trusted editor ko, na kinukuha ko. So, yun. Saka ako bubuo ng team. Yan. Ang kinukuha ko na lang usually yung main cam eh. Kasi hindi naman kasi masyadong mabigat ang trabaho ng main cam. Di tulad ng creative na puro galaw, puro beauty shot. Yan. So, sa main cam, ang lagi ko lang instruction is sipat-sipat lang. Then, full video lang sa ceremony and sa reception. Tapos, ako na bahala sa lahat. Yung mga creative, mga headshot, mga candid. Yan. Ang kailangan ko lang sa main cam is yung mga silip, during preparation, second angle, yung mga audio, yun lang kailangan ko. Tsaka yung babad. Yun. Yun ang pinaka frustrating kapag yun nga, hindi kilala. Tulad, hindi ka kilala. Makakuha ka talaga ng freelancer na either sabaw or willing sinasakripisyon nila yung pangalan nila sa tulad nating maliliit na SO na ang reason nila okay lang naman hindi makaulit, at least bayad sa araw na yon, may event. Yun, hindi nila binibigay yung puso nila sa trabaho. Bibigay lang nila yung puso nila sa trabaho pagka kilala yung studio or sa tropa nila. Minsan nga tropa nila nagkakatalo pa sila, di ba? Yun lang naman yung sa akin, guys. Sige, peace. So, nasa part ako ng rebuilding ako ng studio ko and ng branding ko kasi yun nga, wala na akong tao. Kaya solo na rin ako. Balik ulit ako sa dati na ako lang mag-isa. So, yan. Ang ma-advise ko lang sa mga aspiring na freelancers, pagka may nagtiwala sa inyo, bigyan nyo yung best nyo, 100%. Kasi syempre, pinagkatiwalaan kayo nung negosyo eh. Kapag ka nasira naman yun sa kliyente, hindi naman kayo ang hahabulin yung tao. Diba? Kayo, yung SO yung pwedeng mademanda, pwedeng mag-refund kayo. Masaya kayo kasi bayad kayo. Masaklap, dapat kung binigay naman, kung tinanggap niyo yung TF na napag-usapan, ibigay niyo yung todo niyo, di ba? Yan. Iba naman kasi yung may mga freelancer din na panggap eh. Pero normal naman sa yun eh, sa industry yun eh. May mga panggap eh. Pero yun nga, sa mga aspiring diyan, bigay niyo lagi ang best niyo. May mga SO talaga na pag nakita yung best niyo kahit hindi maganda yung gawa nyo, pero marunong kayong sumunod sa instruction ng SO, uulit at uulit sa inyo yan, pagtitiwalaan kayo niyan.
kahit ilang beses kayo nagkamali, ite-train kayo niyan. Yan. Kaya, yan ang maganda pagka marunong kayong sumunod sa SO. Yan. Yun lang naman yung ma-share ko sa inyo as dating SO, ngayon freelancer na rin. Yan, magta-try na ulit. Magta-try pa lang ako mag-freelance ngayon kasi parang 5 years ako hindi nag-freelance kaya wala akong masyadong network. Pero skill-wise, masasabi ko naman, meron akong skill. Yan. Pero hindi ko masasabi kung magaling ako. Basta, kaya kong mag-produce ng expected ng mga SO. Yan. Peace you.